Ngayon ay Year of the Red Horse. Hindi yung inumin na, hindi yung beer. Good morning! Happy New Year guys! Happy New Year! Ngayon ay January 2. Yes, ito yung ating unang vlog sa taon ng 2026. And you know, kahapon meron kaming tour. And ayun, medyo maaga kami nakauwi din sa tour namin kasi parang nasa 4:30 pa lang is nagpahatid na yung customer namin doon sa hotel nila pabalik kasi nga nilalamig sila. Sobrang lamig kasi kahapon, tapos sinasabayan pa ng ng malakas na hangin, as in doble. Parang -8 yung yung pakiramdam. And hindi sila ganoon ka prepare. So lalamigin talaga ng bongga. So ayun, nakauwi and maaga din ako natulog kagabi kasi ako, medyo napuyat din ako dahil maaga kami nagising. Mga 6 AM pa lang kahapon nagising na kami kasi mayroon kaming kailangan bilhin sa Starbucks na pupuntahan ko ngayon. Malapit sa amin yung Starbucks. Meron kasi kaming order. Sa mga hindi pa nakakaalam, nagbebenta din kami ng Starbucks mugs, tumblers, ganyan, and kung ano-ano pang merch na galing sa Starbucks Korea. So kahapon, meron kaming customer at kailangan namin gumising ng maaga. And nakakatuwa guys kasi ang Starbucks Korea, every January 1, meron silang pa-free coffee. Meron silang coffee na masarap naman yung pa-free nila, as in masarap siya. Isang coffee lang yon, yung flavor ba, ganyan. And ang pipiliin lang ng customer is hot or cold. Bali kahapon, di ba, is 2026. I mean, ngayon is 2026. So, 26 na katao yung magkakaroon ng free coffee. Actually, hindi yun yung purpose talaga namin. Yung kumuha ng free coffee, yung unang purpose namin is yung bumili nga nung merch na order sa amin ng customer namin, di ba? Pero pagpunta namin doon, kaswertihan talaga. Nakasama pa kami sa free coffee. Mga pang 16 ako, pang 17 si Mr. Dax. So, di ba? And ang sarap ng kanilang coffee. Maliit lang naman, pero masarap yung coffee na pinang-free nila. Hindi ganun katamis, pero creamy. Nakalimutan ko lang yung name ng coffee na yon. And ito na, may kwento ako sa inyo. As in, nakakatawa. Pero, wait lang. Kasi malapit-lapit na ako sa Starbucks eh. Yung mart na to, di ba dyan ako lagi Diyan ako lagi namamalengke, nag-grocery. Tapos sa kabila lang, wait lang, tawid tayo. Andito yung grocery banda, tapos dito din banda yung Starbucks. Ang ganda ng weather, pero napakalamig. Maya-maya ako itutuloy yung yung gusto ko i-share sa inyo na nakaka-shock. Kasi malapit na rin ako sa Starbucks and may titignan ako na merch na kailangan kong bilhin. So, mabibitin ako pag ikwinento ko siya ngayon. Ganda bago lang yan. Ito. Para siyang Starbucks din, di ba? Ayun Starbucks. Tapos yung style niya is parang pang Starbucks din. Magiging dalawa na kaya yung Starbucks dito. Maganda kasi yung Starbucks na to na malapit sa amin kasi meron silang available na parking. Doon kasi sa isa, yung malapit sa malaking Home Plus, wala silang available parking. Kaya yung iba, may mga sasakyan, dito sila pumupunta. Sana meron pa ng merch na kailangan ko. Yung mug na kailangan ko. Kasi diba ngayon ay Year of the Red Horse. Hindi yung inumin na, hindi yung beer. Year of the Red Horse. And meron merch ang Starbucks Korea nung mug na yun. Isa yun sa in-order sa akin at nabayaran na. Sa online is sold out na siya. Kaya ngayon, dito na lang ako sa offline. Aasa kung meron pa. Sana meron pa. Sana. Ito guys, ito yung pa-free coffee nila kagabi. Kanina kahapon. Double espresso, cream latte. Sobrang sarap niyan. As in. Ito dapat yung bibilin ko. Ayan pero wala na. Not available na. Sayang. Ang bilis kasi maubos nun. Maganda siya in person. Sobrang ganda niya.
So, ayun guys, wala nang available at napag-utusan ako ni Mr. Dax na puntahan na lang din daw yung isa pang Starbucks na malapit sa Big Home Plus. Pag nilakad ko yun mga nasa 30 minutes. Depende kung bibilisan ko or mag-ano lang ako, yung parang naglalakad sa buwan. Ganyan. Pero minimum ng 30 minutes yung yung lakad time. So anyway, okay na din naman para makapagkwento ako sa inyo, 'di ba? So ayun na nga. Ayun na nga. Kahapon, 'di ba, nagpunta kami dito sa Starbucks ng umaga kasi may bibilhin kami na merch. And syempre kasi nga 'di ba, may free coffee sila. So madami na yung nakapila. Ngayon, pumili na kami ni Mr. Dax. Tapos, sabi ni Mr. Dax, ito lang naman yung kwento niya kasi hindi ko din talaga napansin. Nung lumabas na kami, nakuha na namin yung free coffee, nabili na namin yung kailangan namin na merch. Biglang sabi ni Mr. Dax na nakita daw niya yung kanyang ex-wife. Aray ko. Yes, nakita niya yung ex-wife niya. Binigyan ako ng free gum. Yung gum? Ano nga yung gum sa Tagalog? Nakalimutan ko pero masarap siya. Ito ay isa sa mga favorite ng mother-in-law ko na nabubuhay pa siya. And may nadaanan ako na seller dito, matanda. Sabi ko wag na akong bigyan. Pero namilit siya. So ayan, masarap to and healthy din, sabi ng biyenan ko. So kainin natin. Ang dami ko naman nakakasalubong. Naiilang tuloy ako. Ang sarap. Napakasarap. Lamig. Lakas ang hangin. Sorry guys at nakakat kasi nga sobrang daming ganapin. Ang dami nakaka-distract ng aking attention. So yun na nga, nakita daw niya yung kanyang ex-wife. Pero nung nasa loob pa kami, kasi di ba pipila kami sa free coffee and magbibili ng merch. Kasi yung bilihan syempre ng merch at saka yung free coffee ay iisa lang yung counter. So nakapila kami and si Mr. Dax yung nasa unahan kasi nga syempre siya yung kakausap doon sa staff. Tapos nasa likuran ko daw na babae, yun daw yung ex-wife niya. And nung kinakausap niya ako, di ba nakaganyan siya? Para kasi maliit ako syempre. So kailangan niyang medyo yumuko na, hindi naman yuko, yung ulo niya, di ba, ibababa niyang ganyan. Tapos pag angat daw niya, naka eye to eye daw niya yung babae. And nung una talaga, hindi niya alam kung sino yun. Pero nakita niya sa reaction nung babae, yung parang medyo gulat and parang alam nung babae na kung sino siya, nakilala siya ng babae. Pero siya, nagtataka kung bakit ganun yung reaction ng babae nung makita siya. And ayun, konting lang naman, parang ilang seconds lang naman yung pag eye to eye contact nila and humarap na siya doon sa counter. Medyo nagtagal pa kami ng konti, siguro mga 5 minutes to 6 minutes sa loob ng Starbucks and wala pang binabanggit yung asawa ko doon about doon sa ex-wife niya. Kasi nag-iisip pa pala siya, sabi niya, sino kaya yun? Hindi niya makuha, hindi niya matandaan kung saan niya nakita yung babae. Kasi sa totoo lang guys, ganito yan. Anyway, mamaya ante. Ayun na nga, paglabas namin, doon na niya sinabi sa akin na nakita nga daw niya yung ex-wife niya. And dito kasi sa area namin, sa neighborhood namin, di ba, doon sa Big Home Plus po, mga ilang beses na din niya nakita yung kanyang ex-in-law. Yung mga in-laws niya dati, yung parents ng kanyang ex-wife. Ilang beses na din niya nakita yun. Tapos ngayon lang yung first time na makita din yung kanyang ex-wife. Ibig sabihin, yung family ng ex-wife niya is dito din nakatira sa tinitirahan naming area. Ayun. And guys, kaya hindi na-recognize ng husband ko yung kanyang ex-wife kasi po, syempre di ba nag-divorce sila, hindi okay yung pagdi-divorce nila. And yung ex-wife niya, hindi inasikaso yung kanilang anak na si Jiho. As in parang pinabayaan na kahit yung mga in-laws niya
hindi din nakikipag-communicate kay Jiho, yung anak ni Mr. Dax. Kaya yon, kaya wala talagang hindi sila nagkikita. Parang nagkita sila, huling pagkikita nila is, sabi niya, siguro mga 25 to 26 years ago. Kaya nakatagal. Ano lang yon, nung maghiwalay lang sila. Syempre na, di ba, ilang taon na din siya, ilang taon na din yung ex-wife niya. Kaya medyo tumanda talaga yung face, kaya hindi niya talaga agad na-recognize. And, yun nga nakakasad guys, kasi, yung ex-wife niya, dito sa South Korea guys, pag meron kayong anak, di ba lahat ng Koreans is meron silang, yung number, citizen number. And pag nanay ka, yung citizen number ng anak mo, may karapatan kang malalaman mo kung saang address, yung information ng bata. Yun nga, yung ex-wife niya, parang mga elementary lang atin nagpakita. Elementary pa anak ni Mr. Dax nung huling magpakita, yung ex-wife niya. Tapos hindi talaga nagko-communicate. So, kaya sabi ni Mr. Dax, hindi niya din gusto na makausap yung ex-wife niya. Pero nung nagkukwento siya na nakita niya yung ex-wife niya, alam mo yung shock na shock siya, pero nakangiti siya, hindi yung parang yung mukhang galit. Pero yun nga, okay lang na parang makita lang, pero yung pakikipag-usap daw is ayaw niya. And sabi ni Mr. Dax, meron silang kaibigan, mutual friend nila, na nagsabi na yung ex-wife niya, di ba siya, naghiwalay sila, hindi nila alam kung gaano katagal, pero nag-asawa ulit. Tapos sa pangalawang asawa, nagkaroon ng anak, dalawa, lalaki din. So tatlo na yung anak niya. Panganay, yung si Jiho, na anak nila ni Mr. Dax. Tapos, parang nag-divorce ulit. And ngayon, may pangatlong asawa na yung ex-wife niya. And hindi nasabi kung may anak ulit. Yun lang yung balita sa kanya nung kanilang mutual friend. Diba? Ay, nakakaloka. Pero alam niyo ba guys, yung wedding picture ni Mr. Dax at saka ng ex-wife niya is nasa album ng mother-in-law ko. Pinakita sa akin, and sabi sabi ng mother-in-law ko, hindi daw niya yung tinatapon kasi memory daw niya. Sabi ko, oo naman. Past is past din naman. And syempre nandoon yun si Mr. Dax. Story niya yun. So, ayoko din naman na ipatapon yung wedding photo. Ganda ng puno na to, oh. Napakaganda. Yung Rose Park, mga summer pa yan magkakaroon. Wow. Pati yung na yan, oh, yung parang field na yan, oh, brown na siya. Kasi winter. Wow, walang tao. Wala pang tao. Zombie town. Charot. Ay, nice. Bagong pintura. Napakaganda. Malapit na ako. Grabe. Alam nyo, bago ako lumabas, naligo ako. Kasi kakatapos ko lang maligo. Tapos nakita ko yung message sa akin ng customer ko. Na-order siya ng 4 na items sa Starbucks. Yung 3 is available pa online. Yung isa is hindi na available. Kaya ngayon, hinahanap ko siya. Oh my God! Ang lamig sa ulo kasi bagong ligo ako. Pero naman ako, nag-blower ako. Pero may konting, may konting basa pa siya. Oh, ang lamig. Parang, yung tenga ko, mapula na. Lamig. Ayan na, Starbucks, sa wakas. Sa wakas! Tatawid na sana ako. Kasanta. Sana meron pa. Meron pa. Sana din. Not available. Dumaan ako dito sa Loteria para mag-breakfast, guys. And imbis na cola yung kunin ko, pinalitan ko siya ng coffee. Ayan. Yung price, ay ito, ang dami. Gusto ko yung Loteria. Lalo na yung nila, ito, shrimp burger. Gusto ko talaga to.
Tapos, syempre, ketchup is life. So, kumuha ako. Humingi ako ng 3 agad. And solo ko ang room. Solo yung room. May tugtog, nakakainis. Hindi ako pwedeng video ng matagal. Kasi may tugtog. Baka ako, ma-copyright. So, kain muna ako, guys. Nakauwi na ako, guys. Naglalakad na ako papunta ng apartment namin. And sumakay na ako ng bus. Kasi, ang lamig. Pagkatapos kong kumain ng sa Luteria ng burger, kailangan kong mag-stay muna doon ng mga ilang minuto. Tapos, ayun, nakaramdam ako na kailangan kong mag-CR. Kasi ganun ako, guys. Pag kumakain talaga ako, siguro mga 5 minutes to 10 minutes after nun, kailangan kong mag-CR. Kaya nung nakaramdam ako mag-CR, pumunta ako ng Home Plus. May CR din naman sa Luteria, pero hindi siya malaki. So, alam niyo yun, yung mahirap na baka may dumating na ibang customer para mag-CR, nakakahiya. Pag nagsi-CR pa man din ako, medyo matagal. So, pumunta ako ng Home Plus, and grabe. Diba, pag mag-CR ka kasi sa Home Plus, sa ibang Home Plus hindi naman lahat ng Home Plus, may makikita kang save and full. Full. Yung pipindutin, yung save, pag iihi ka lang syempre. Yung full, yun naman yung pag dudumi ka, ganyan. E di ngayon umupo na ako. Nung umupo na ako, syempre di ba pag maglabas ka na, pasintabi sa mga kumakain, pag nataon na nanonood kayo, habang nagkikwento ako nito. Yun, paglabas na, syempre kailangan kong i-flash agad yun para hindi mangamoy, di ba? Eh di nag-flash ako. Pag flash ko dun sa full, pag pindot ko ng ganun, ayaw bumaba. Kinabahan ako, guys. Kinabahan talaga ako. Sabi ko, hala, barado ba to? So, ang ginawa ko, kahit isang beses pa lang ako nakapagbawas, ginawa ko, umana agad ako. Tumayo ako. Siyempre, nagpunas ako, ganyan, blablabla. Tumayo na ako. Kasi kinabahan ako, sabi ko, lilipat na lang ako sa ibang CR, baka yung napuntahan ko is barado. And, ayun na nga, pagkatingin ko, di ba, save and full, sa taas nito, may parang may notes na nakalagay doon na 2 beses pipindutin yung full. Pag kailangan mong magbawas, ganyan. So, dinawa ko, sinubukan ko, 1 and 2. Walang pagitan yun na parang 1, tapos 2, ganyan. Pag ganun, ayun, nag-flash na siya. Kinabahan ako. Nakakahiya. Diba, nakakahiya na iiwan mo yung bowl ng gano'n na may laman na hindi na pa-flash. Buti na lang nakakaintindi ako ng Korean. Kasi kung hindi ako nakakaintindi ng Korean, baka lahat ng cubicle dun is nag-CR ako. Tapos hindi ko alam paano gagawin. Hindi ko pa-flash lahat, diba? Kakaloka. Yeah, nandito na ako sa bahay. So, bye-bye na, guys. Bye-bye na. Thank you so much and Happy New Year sa lahat. Bye!